Malacanang did not rule out major announcements in President Ferdinand Marcos Jr.'s upcoming State of the Nation address on Monday. Now for the details, we have with us mobile journalist Julie Baisa. Julie, go ahead with your report. Diego, tinatapos na daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang SONA speech. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa linggo pa lang nila malalaman kung ano yung kabuuang nilalaman nung SONA ng Pangulo or kung gaano katagal yung magiging SONA speech. Pero ang check daw na hindi dyan mawawala ay yung accomplishments ng administrasyon. Hindi rin daw napag-usapan kung magiging bahagi ba ng talumpati or at least mababanggit yung ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinanong nga din si Castro, ano ba yung aasahang bago? Or may aasahan ba tayo na earth-shaking announcement sa SONA ng Pangulo? Ang sagot niya, lagi naman daw gano'n, lagi namang may inaasahan ng mga malalaking pasabog, kaya hintayin na lang din daw kung ano yung mga sasabihin ng Pangulo. Diego. So para lang klaro tayo, no, sa Sunday, the speech of President Marcos will be finalized. And doon na naman natin malalaman how long will it will take, Julie? Kasi sa ngayon hindi pa siya tapos, so we're assuming na wala pa yung final rehearsals or yung run-through ng kanyang buong speech kasi nga tinatapos pa lang. So sa Sunday, malalaman na nila kung ano yung buong nilalaman and probably noon na rin magkakaroon ng rehearsal ang Pangulo para mabilang kung gaano katagal yung magiging speech niya. Alright, Julie, may iba tayo ng konti, no? Gusto ko malaman kasi anong reaksyon ng Palasyo sa testimony ni NBI Director Melvin Matibag na possibly daw some active men who are in uniform medyo pwede kasali daw sa plot to kill President Marcos. Yes, kanina nga naitanong yan, ang sagot ni Castro kanina ay yung mga gusto daw or yung mga may balak tumiwalag para proteksyonan or ipaglaban ang interes ng isang tao laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat daw malaman or makilala. Ibig sabihin, dapat ma-identify kung sino yung mga sinasabi nga ni NBI Director Melvin Matibag na mga or ilang aktibong sundalo na kabilang sa persons of interest o umano'y plot against kay PBBM. Pero ang tiniyak naman ng Palasyo, kahit na may ganitong mga impormasyon, buo pa rin daw yung tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa Armed Forces of the Philippines. Tinanong na nga rin, nakarating ba mismo kaya PBBM itong impormasyon na to? Ang sagot ni Yuse Claire, wala siyang personal information, pero ang sure siya, nakarating daw yan sa security personnel or officials ng Pangulo. Tinanong na din kung kakailanganin ba ng security ng loyalty check doon sa hanay ng mga sundalo. Ang sabi naman ni Yusek, wala daw kasi alam naman ng Pangulo kung sino yung mapapagkatiwalaan sa ngayon. And again, tiwala pa rin siya sa mga sundalo, though kailangan ma-identify kung sino yung mga sinasabing ang active personnel na possible or sinasabing kasama sa persons of interest. Pero within the Presidential Security Group, Julie, wala daw silang problema or duda within that circle? Hindi in-specify ni Yuse Claire kung yung PSC ay kasama, no? Or si Director Matibag din kasi wala din naman siyang sinabi na specific na ahensya, no? Ang sabi kasi ay active na mga militar or sundalo. Yes. Alright. Well, keep us updated about that. Gusto ko malaman ano nangyari pala sa meeting with PBBM and yung envoy ng China, Chinese envoy si Jing Quan. Nanghingi na nga rin kami ng update. Tumagal daw yung meeting ng 1 hour and 20 minutes. Yan yung kabuang naging bilang ng pulong nila. And ang sabi ni Castro kanina, sinabi daw ng Pangulo, and I quote, nais niya na hindi na maulit ang pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at Pilipinas. So, ibig sabihin, ang gusto daw ay magkaroon ng mas magandang ugnayan ng China at Pilipinas. Hindi in-expound ni Castro kung ano yung saklaw ng sinasabing relasyon or kung paanong reset ba itong pag-uusap. Basta ang malinaw lang daw, kailangan mas maging maganda yung relasyon ng dalawang bansa. Mahalaga din daw naman yung naging pulong kasi nagkaroon nga ng palitan ng views and suggestion tungkol sa issue. Masasabi naman din daw na successful yung meeting at positive or positibo naman na naipaabot ng Pangulo kung ano yung mensahe na nais iparating ng Palasyo. Tinanong nga din kasi parang
bakit hindi nga tayo nagbabago, for example, ng strategy, no? We're very diplomatic, nakikipag-usap pa rin. Ang sagot naman ni Yusek Claire, in good faith yung pakikipag-usap natin sa China at yung pakikipag-negosasyon kasi hindi naman daw pwede na bilang Pangulo hindi agad tatanggapin ng Pangulo ni PBBM kung ano yung gustong paliwanag or kung ano yung kailangan sabihin ng other party, which is yung China nga. Alright, Julie, of course, gusto natin malaman, kamusta na ba yung two Navy personnel na na-injure nung July 20 Ayungin incident? Are they doing okay? Kasi napalo ata yung ulo ng baton? Diego, ngayong araw nakataktang bisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos yung dalawang Navy personnel na nasaktan nga or nasaktan doon sa latest Ayungin incident. So kailangan din makamusta at ang palasyo ngayon magbibigay ng update sa atin kung ano ba yung assessment or doon sa kalusugan nga ng dalawa, kung kumusta yung kanilang kalagayan. Aside from that, gagawaran din sila ng Order of Lapu-Lapu at bibigyan ng tig 100,000 na financial assistance from the palace habang tulong, habang nagpapagamot daw kasi nasa ospital pa itong dalawang personnel. Alright, thank you for those updates, mobile journalist Julie Baiza.